Hello, good evening. For today's video, share ko sa inyo kung paano kumuha ng SSS number online. Yes, pwede pong kumuha ng SSS number online. First of all, please subscribe to this channel kung itong video na to is makakatulong sa'yo. And marami pa akong video, sinishare na video dito sa channel na to. Yung alam kong sarili kong experience, alam kong pwedeng may matutunan yung aking mga viewers. This is all about sharing my personal experience na yung alam kong pwedeng may matutunan kayo. Salamat! So, for today's video, share ko sa inyo yung kung paano kumuha ng SSS number sa online. Lahat online lang. So, bali ako, kasi ako masishare sa inyo dahil ako talaga online ko lang kinuha yung aking SSS number. Isa po akong OFW and currently nandito po ako sa Jordan. Dati po, nung kinuha ko po yung aking SSS number, nasa Saudi po ako nun. Kailangan mo lang yung cellphone mo, tapos meron kang internet, tapos passport, kasi yun, usually yun naman talaga meron tayo. Passport, kasi kailangan doon ng ID sa personal, pagka mag-apply, kumuha ka ng number ng SSS, okay? So, share ko lang, dati, meron na talaga akong SSS number. Yung nagtatrabaho ako as sales lady doon sa Tutuban Mall, sa Divisoria. So, ang alam ko, bali nahulugan yun ng amo ko kasi 2 years mahigit ako doon sa kanila pero hindi ko lang alam kung talaga bang hinulugan ng consistent ba yung hulog. Basta ang alam ko nahulugan talaga yun kasi one time ako yung pumunta ng bayad center. So bali mayroon nga akong resibo so chinek ko siya sa website muna bago ko kumuha ng SS number kasi reminder lang guys, yung SSS number is isa lang talaga. Bawat isang Pilipino or isang tao, isang number lang ang allowed. So kung meron kang number is i-verify mo na lang yun. Maraming ways through email. Mag-email ka lang sa official website ng SSS. Doon sa official website ng SSS, doon mo makukuha yung email address nila. So, bale, ang nangyari, inano ko muna, hinanap ko muna kasi nasa akin yung SSS number talaga. Tapos, wala na talaga siya. Hindi na siya active. That was, umalis ako ng trabaho ko as sales lady 2017 kasi yun yung first na pumunta ako ng Saudi. And nag-email pa ako, hindi pa ako nakontento doon sa website sa paghahanap ng aking SSS number. Nag-email pa talaga ako sa www.mySSS. Doon ko kinuha yung SSS support yun, yung dati pang inlang Gmail yun na So bali wala na talaga. Ang sabi sa akin ng SSS, wala na daw yun. So ang ginawa ko, kumuha ko ng panibagong SSS number sa website. So, bali, yun. Gagawin mo lang, syempre cellphone, handa mo yung ID mo. Kasi mag-fill up ka doon ng form, pinaka-form. So, bali, pwedeng gamitin is yung Google. Tapos, pwede rin sa iPhone, pwede rin naman doon. Pero, ang gagamitin natin ngayon is yung Chrome. Para kumuha ng SSS number, okay? So, type lang natin dito yung www.sss.gov.ph. Okay? Search natin yung website, official website. So, ito na yun ang lalabas sa inyo. Tingnan nyo mabuti. Yan yung lalabas sa inyo. Yung makikita mo yung SSS. So, dito mo makikita yung mga options. Like, kung paano ka kukuha ng kung ano yung gusto mong gawin. Okay?
Kung meron ka ng number, mas maganda na gawan mo ng My SSS account. Gawa ka doon para ma-monitor mo yung bawat payments mo, yung contributions mo. Kasi real-time si SSS. Ibig sabihin, pagkabayad mo pa lang, reflected na yan siya agad. So, bale, hanapin natin ngayon yung apply for an SSS number online. So, makikita nyo yan siya dyan. Sundan nyo ako para mas madali. Okay, click natin yung apply for an SSS number online. Pagka kinlik mo yun, mapupunta ka dito sa page na to, yung personal record. Naka dito kung paano. And then, click mo lang yung start. Okay? Pagka-click mo ng start, mapupunta ka na dito sa registrant record verification. Okay? Dito guys, be aware kasi meron dito mga options: complete name, last name and first name only, last name only. Ako kasi, yung kinuha ko is complete name. Mag-ingat. Kasi kung wala kang middle name, dito ang gawin mo is last name and first name only. Kasi pag complete name at wala kang middle name, hindi ka mapuproceed kung wala kang ilalagay sa middle name mo. Kaya yun ang nangyari sa akin pag OFW, kasi pag wala kang middle name, nilalagay ng no middle name, NMN, nilagyan ko. So, nagka-problema ako. Pero na-fixed ko na kasi buti na lang pumunta ako ng SSS at sinabi sa akin ng SSS na kailangan kong ayusin. Which is, may video na rin ako dito kung paano siya maalis. Paano siya alisin. Kasi, dapat talaga kung ano yung nanyon mo sa birth certificate mo kaya sa ID mo, yun talaga dapat. Kaya ingatan mabuti yung mga spellings, yung mga information na ilalagay mo dito. Fill-upan mo lang siya. Ayan, fill-upan mo lang yan. Tapos, i-check mo lang yung I'm not a robot. Tapos, i-check mo yung I certify. Tapos, yun na. I-submit mo na lang siya. Okay? Tapos pagka-submit mo noon, sundan mo na lang yung mga susunod na, yung mga form na personal informations mo. Kung maalala ko, yung ilalagay mo doon, OFW ilalagay mo. Para yung contribution kasi ng OFW is 1 year. Yan ang magkagandahan. Ibig sabihin, sa isang taon na yan, hindi ka mali-late payment. Kahit yearly ka magbayad. Yung i-generate mo na payment, hindi mag-expired ng isang taon yun. So, meron ka talagang time para bayaran yung contributions mo. By the way, pwede ka naman magbayad ng mga contributions through GCash, Paymaya, kahit sa mga bank, pwede. Okay? So, napakadali lang. Importante, i-check mabuti yung mga spelling, mga informations mo bago mo i-submit. Ngayon, sa pagpunta naman sa ID. Kasi, pagka filled up mo niyan, magpapasa ka ng mga ID. Marami namang options doon. Meron silang primary IDs, which is yung birth certificate. Tapos, nandun din ang passport. So, isi-share ko sa inyo yung experience ko talaga. Kasi, ang daming beses akong na-reject. Kahit na para ma-permanent mo yung number mo, kailangan mong magpasa ng ID or PSA mo, original copy. Ganito yun guys. Nung naguhulog ako ng SSS ko, hindi pa ako permanent. Kasi hindi na-approve ni SSS. Ayaw tanggapin yung aking documents, rejected. Siguro mga more than 10 na beses talaga akong nag-try. Ganun katyaga yung ginawa ko.
kailangan picturean mabuti, clear, yung mga ganon ang nangyari, dahil so yun pero finally may time na talagang maganda yung pagkakuha ng picture ng PSA, kasi dala-dala ko yung PSA kahit saan ako mapunta, may copy talaga ako ng PSA ko at dala-dala ko yun. At ito, kahit na hindi ka pa naman permanent, pagkakuha mo ng number mo, pwede mo na agad siyang hulugan. So yun. Pwede mo na siyang agad hulugan. Magbayad ka na kagad sa SSS at pipili ka lang naman sa GCash or whatever. May mga brackets naman doon. Yung SSSI, yung type mo is OFW. Tapos may mga bracket na doon kung magkano yung hulog mo. Hindi naman kailangan na malaki yung inuhulog mo. Basta kailangan mahulugan mo yung number. Ginawa ko, so temporary pa lang nakalagay sa SSS ko. Ang ginawa ko, gumawa ako ng my SSS account sa website para makikita ko at nag-download ako ng app ng SSS. Ginawa ko, doon ako sa website, na-register ko doon, lalagay mo lang naman yung mga informations mo, SSS number, ganon, tapos contact number nyo, cellphone number, kasi nag-message din sa SSS kung successful or posted na yung inyong payment. Ngayon, nung pagkagawa ko ng my SSS, so namomonitor ko yung mga payments ko. So that time, hindi pa permanent. Siguro mga 1 year ako bago na permanent. Kasi try lang ako ng try. Si SSS is nag-i-email siya kung accepted ba yung pinasa mong documents, mga ganon. Tapos sabi ko nga mga 10 times talaga ako na-reject. Palaging rejected. Reason is discrepancy. Malinaw naman yung pagkaano ko. Tama naman yung mga information ko. Ang ginawa ko, try lang ako ng try. Finally, nakuha ko. Na natanggap nila. Tinanggap na yung siguro nakulitan. Talagang tinanggap na nila, thank God, makikita mo na agad doon na permanent na yung number ko, SSS ko, and this time permanent na talaga siya. Bago ako umuwi ng Pilipinas noong February, talagang permanent na yung aking SSS number. So pagpunta ko ng SSS, so yun ang nakita nilang problema sa akin is yung middle name. Kaya ingatan nyo, mabuti pag nag-filled up kayo, dapat tama yung mga information para hindi kayo magka-problema. Kasi pag nagka-problema kayo, kailangan nyo ng affidavit, ganyan, notaryuhan nyo, tapos process nyo, parang ganyan na. So, medawin na yun. So, pwede na. So, kapag OFW, pwedeng kumuha online. Huwag mag-alala. Kung wala ka pang SSS number, pwede kang kumuha online. So, kung meron naman na i-verify mo na lang yun para hulugan mo siya. Marami namang ways para mahulugan ang SSS. Nandiyan na ngayon, marami na tayong mga e-wallet. So, madali na lang talaga siya. Sa totoo lang, kailangan talaga natin ng SSS. Pang retirement natin yun. Darating yung time na tatanda rin tayo, hindi na natin kaya magtrabaho. At least kahit pa paano meron tayong darating sa atin. Diba? So, yun lang yun, guys. So, sana may natutunan kayo sa video na to, and kung mayroon kayong mga tanong, pwede nyong i-comment sa video na to para subukan kong sagutin sa abot na makakaya ko based sa aking naging experience. I-share ko sa inyo. Okay? So, maraming salamat po. Thank you for watching, and please subscribe to my channel. Thank you. Pwede nyo rin pong i-share para ma-share din sa iba kung mayroong may gustong kumuha ng SSS, kung wala pa silang SSS, i-share yung paraan. Napakadali lang, basta meron ka lang internet, cellphone lang ang gamit, handa mo lang yung ID mo, yung documents or PSA ID, may PhilHealth nga doon, nakikita ko may basta napakaraming options doon. Okay? Yun lang yun. So, thank you. God bless po sa lahat. Bye.